In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. US Stablecoin Genius Act pumasa na sa unang hurdle sa Senado. JP Morgan mag-pilot na ng JPMD deposit token sa base network at price action ni Bitcoin. Kinakikitaan ng weakness. Magdadrop pa kaya? Alamin natin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, crypto news, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Magsimula tayo sa Washington DC. Noong June 11, bumoto ang Senado ng 68 to 30 para i-advance ang Genius Act. Ibig sabihin, bukas na ito sa mga amyenda bago ang final vote. Bumenta ang bill hindi lang sa Republicans kundi pati sa ilang Democrats. Senyales na may bihirang bipartisan push para sa stablecoin clarity. Si Paul Grewal ng Coinbase tuwang-tuwa, sabi niya sa X na makakakuha na tayo ng regulatory certainty pero hindi lahat ay game. Kumokontra si US Senator Elizabeth Warren dahil daw kulang sa safeguards, lalo na sa potensyal na self-dealing ng sino mang opisyal ng gobyerno na gustong mag-issue ng sariling stablecoin. Tinamaan dito ang mga Trump-linked na negosyo. Isa sa mga mainit na amyenda, bawal sa inihalal na opisyal at kanilang pamilya ang maglungsad ng stablecoin para ma-minimize ang conflict of interest. Kapag pumasa sa Senado, lilipad ang bill sa House of Representatives. Pag na-approve din doon, dadapo sa mesa ng Pangulo para pirmahan. Ano bang nilalaman? Simple pero mabigat. Lahat ng issuer kailangan mag-register sa federal government, mag-maintain ng 1:1 cash o cash equivalent backing, magpa-audit ng regular at sumailalim sa anti-money laundering checks. Ayon kay Roshan Robert, CEO ng OKX US, strong signal daw ito na seryoso ang Amerika sa pragmatic regulation. Para sa kanila, binibigyan ito ang daan para sa interoperability ng centralized at decentralized systems. Si Mike Cahill ng Doro Labs nagdagdag pa, kapag naitama ng US ang balangkas, hindi lang crypto market ang pamumunuan nila, kundi ang susunod na global financial system. May domino effect dahil karamihan sa stablecoin ay dollar peg, pinapalakas ng bilang argumento laban sa de-dollarization. Tandaan natin, ayon sa DeFi Liama, hawak ng USDT at USDC ang $275.5 billion, 86.4% ng kabuoang market cap ng stablecoin. Sabi ni Bill Sebel ng XDC Foundation, digital dollar power tool na ang stablecoin. Basta may smartphone ka, pwede ka nang humawak ng compliant USD kahit nasa labas ka ng US banking system. Habang abala ang Kongreso, naglabas si JP Morgan Chase ng sariling chess move, JPMD deposit token na iro-roll out muna sa Coinbase Base L2. Kinumpirma ni Naven Maliela ng unit nilang Kinexis, magta-transfer sila ng fixed amount papuntang Coinbase bilang pilot denominated ni US dollars at mag-a-add ng ibang currency pag pumayag ang regulators. Pag natapos ang ilang buwang testing, makakagamit ng institutional clients ng Coinbase ng JPMD para sa payments at settlement. Bakit nila sinasabing superior sa stablecoin? Una, fully inside ang banking rails. Pangalawa, fractionally reserve, kaya raw mas scalable. At pangatlo, may posibilidad magbayad ng interest. Ang karaniwang stablecoin ay hindi. Pero binubulong naman ng ilang industry insiders, may panic daw ang banking lobby sa rise ng yield-bearing stablecoins na kayang magbigay ng mas mataas na return kesa sa traditional bank deposits. Remember, nag-file na ang JPM ng trademark para sa digital asset trading, transfers at payments na sakop ng JPMD. Kung papayagan ng regulation, pwedeng mag-ugat ang deposit tokens bilang bank native, on-chain cash, pero hamon nila USDC at USDT na meron ng $27.6 trillion transfer volume noong 2024. Mas malaki pa sa Visa at Mastercard combine ng 7.7%. Malaki ang pustahan kung sino ang magiging default digital dollar sa corporate treasury. Ngayon, quick detour tayo sa market ni BTC. Bago ang FOMC announcement, bumaba si Bitcoin hanggang 103,000. Pinakamababa mula nang mag-print ang all-time high na halos 112,000 noong May 22. Dahil nagtanggal ng leverage ang mga trader at may umiinit na Israel-Iran tension. Ayon sa Swiss Block Bitcoin Vector dashboard, seasonal weakness at network growth cooldown din ang contributing factors. Mahigit $434 million ang na-liquidate sa future position sa isang araw. Karamihan longs. Sa kabila ng takot, nananatiling positive ang Coinbase Premium Index ngayong June. Ibig sabihin tuloy pa rin ang spot demand mula sa US investors. Pero hindi yun sapat para pigilan ang profit taking ng mid-cycle holders, yung mga nag-hold ng 6 to 12 months na kumita ng $904 million or 83% ng realized gains. Ang long-term holders higit 12 months, chill pa rin ayon kay Axel Adler Jr., hindi pa
pa sila nagso-solid selling, bullish historical pattern pa din yan. Sa on-chain valuation, healthy pa rin ang MVRV Z-score at positive ang Coindays destroyed momentum. Typical setup nito na nauuwi sa 18 to 25% rallies sa loob ng 6 to 8 weeks. Kaya kung mauulit, pwedeng pumalo sa 130,000 bago matapos ang Q2. Technically, may dense liquidity at historical order block sa 102 to 104,000, may Bollinger Band squeeze, at kapag biglang bumalik sa gitnang band na 106,000 at nag-close above 107,000, valid ang bullish mean reversion papuntang 112,000. Pero watch out, clean break below 100,000, magbubukas daw ng target sa 98,000. Tugma sa short-term holder realized price threshold pag nahulog doon. Baka mas malalim ang susunod. Balik tayo sa big news. Kung pumasa ang Genius Act, magkakaroon ng federal stamp at approval ang stablecoin. Mapipilitan ng ibang bansa na i-align ang sarili nilang rulebook para hindi sila maiwan at posibleng mapatibay pa ang dollar dominance habang nagtatalo ang mundo tungkol sa de-dollarization. Sa parehong oras, may deposit tokens ng JPM na gustong saklawin ang institutional settlement at may BTC na sumusubok i-price in. Ang lahat ng ito habang sinasalo ang supply shock narrative ni Michael Saylor na nagsasabing kung hindi zero, $1 million na ang direksyon. Price action update tayo kay BTC. So ngayon, mag-analyze tayo ng dual time frame, isang weekly at daily time frame. Magagawa nyo ito sa TradingView pag naka-pro version kayo. Sa mga free version, sa Go Charting at sa ibang exchange, in my case, I am using B2Next. So let's start with weekly, itong nasa left side. From 74,000 noong April, sunod-sunod na green candle ang nakita natin hanggang makaabot ito sa panibagong all-time high around 112,000 na nangyari noong May. Pero since then, nag-retrace na yung price, bumalik sa 100,000 price level bago nag-bounce. So ang kabuang area na ito ay nakakulong ngayon sa isang box. Although masasabi natin na bullish itong candle na may mahabang wick kasi bago mag-close ang weekly candle, nag-close siya sa 105,000. Pero yung sumunod na candle nagpakita ng weakness. Kasi although umangat yung price, dumikit sa 110,000 pero nag-close ang weekly sa 105,000. At itong nakikita natin na candle ngayon, yan ang bagong weekly candle. Wala pa tayong masasabi dyan kasi hindi pa naman tapos ang week na ito. By analyzing the weekly, nasa sideway movement ito at mukhang hindi pa tapos ang retracement. Now, kung pupunta tayo sa daily, mas marami tayong data na makikita kasi mas maraming candle. Malinaw na nasa consolidation itong CBTC. Ang 100,000 support ay nadedepensahan at pansinin nyo, hindi na nakapag-retest pa si BTC sa previous all-time high. Dito pa lang na-reject na siya sa 110,000. Nagbibigay sa atin yan ng insight of weakness. Ayun, kasi nasa neutral phase pa ito. Despite na may mga good news sa crypto like stablecoin bill, Genius Act, walang masyadong excitement. At sa negative sentiment, merong gera sa Israel at Iran na magbibigay takot sa mga investors na mag-invest sa mga risk asset. Kaya naman, tumataas ang posibilidad na mag-retest siya ulit sa 100,000 or basagin pa yan kasi mahina yung bounce niya dito. Kulang sa tulak, mukhang kailangan pa bumaba. Again, not a financial advice. Opinion ko lang ito, not a trade idea. May kanya-kanya tayong opinion sa market. And let's see sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari dito. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.